Kahapon pa po mainit, hanggang kanina ay galit na galit po yung mga senador sa hindi po pag-amin ng ating gobyerno. Parang gusto pa rin nilang sabihin yung inuulit-ulit nila, baka kala nila pag inulit-ulit po nila yung mga katagang normal pa rin na nangyayari sa Pilipinas, magiging normal po. Hindi po. Sabi nga po, may crisis na, ayaw lang pong umamin ng mga nasa gobyerno natin. Ito po, ngayon po, hindi lang po pag-amin na may krisis, talagang nilagay po sa executive order ng ating Pangulo, to be exact, Executive Order 110, nakalagay po doon na na mayroon po tayong national emergency. Ayan po dahil po sa patuloy na bangayan o patuloy po na digmaan na gaganap diyan sa gitnang silangan. Ngayon po, may gusto lang po akong ipakita sa inyo. Napakatindi po, no, dahil po sa kapalpakan. Ito po totally ako naniniwala kapalpakan na po to, no? Ito pong nangyari na matinding yung presyuhan po ng mga langis. Teka, sana natantusan ko para maipakita ko sa inyo. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Totoo naman po yung sinasabi na mayroon po talagang pagtaas ng presyo ng langis, lalo na sa lahat po ng Asian countries, no? Pero mapapansin nyo po, kakaiba po yung nangyari sa Pilipinas. Ito po, pakita ko po sa inyo. Asian Diesel Price Tracker. Ayan po, pinakamalaki po ang tinaas ng Pilipinas. 97%, halos madoble po. Yung dati, ang pinagbatayan po lahat nito noong January. So, papansinin nyo po, eto, nung January, iba-iba po pong presyo. Di ba? So, sa Cambodia, mataas na. Sa Singapore, napakataas sa Singapore kasi mayamang bansa yan Singapore. Kaya, pwede sila magtaas ng presyo. South Korea, so ano po tayo, nasa kalagitnaan, no? Hindi po masyadong mataas nung Enero. Hindi po tayo masyadong mataas, hindi rin naman po tayo pinakamababa. Ayan, 54 sa atin. Merong mas matataas sa atin, Singapore, Cambodia, itong India, Japan, at saka South Korea. Kung papansinin po natin, yung presyo po ng diesel, mas mayaman po yung bansa, mas mataas po yung presyo ng diesel, di ba? Yan po yung normal. Pero yung Cambodia. Pero pagkatapos po ng krisis na to, pagkatapos po nung nagkaroon na ng digmaan, dito na po papasok kung paano po tumutugon yung ating gobyerno, no? Yung mga gobyerno po. Ito po, from 54 naging 108 to 129 pesos. So, pinakamataas po na inangat, 97%. Sa iba po, ranging from 9% ang tinaas. Sa Indonesia, 9% lang po ang tinaas. Ranging from 9% to 46% lang po sila. Pilipinas po ang may pinakamalaking pagtaas. 97% po ang tinaas ng presyo ng ating langis. Samantalang pare-pareho naman tayong gumagamit ng langis. Pare-pareho naman po tayong bumibili sa mga parehong market natin. So dito po, makikita po natin dyan, ano po pinapakita niyan, na tayo po ang may pinakamataas. Yung iba 9% lang po ang tinaas, yung iba po ay 30-40% lang po. Pero ang Pilipinas po halos madoble. So ano po ibig sabihin yan? Dito po sa Pilipinas, no? Wala pong control. Yung mga
oil companies po dito, sinasamahan po nila ng pagsasamantala yung crisis na. Ibig sabihin, hindi po nila isinasalang-alang sa pagpepresyo. Kasi ano po katwiran yan? Wala pong katwiran dyan. 'Di ba? Ibig sabihin po, yung mga nagpepresyo dito, yung mga malamang tayo lang po yung bansa na walang sariling oil company. Alam niyo po ba na mga bawat bansa po, meron po silang mga oil company? Pag-aari po ng gobyerno. Dahil tayo, wala po tayong oil company, ang lahat na nagtitinda ng gasolina dito sa Pilipinas, panay private. At dahil nakita po nila na yung gobyerno naman natin, alam niyo naman po yung balitang-balita nga na sangkatutak ang bigayan ng maleta eh. Hindi po nag-atubili ito pong mga oil companies natin na magpataas ng presyo. Biruin niyo po, 97%. Ang pinakamataas na po rito ay Thailand, 46%. Doble po. Mahigit pa sa doble ng pinakamataas na presyo yung ginawang pagdoble sa atin. 97%. Doble po ang tinaas ng presyo natin sa kanila. Wala pa pong 50% lahat. Ganyan po kagrabe, kaya-kayanan. Ibig sabihin, hindi po natatakot tong mga to. Walang konsensya. Walang konsensya yung ating mga negosyante. Paano ka naman magkakakonsensya? Kaya-kayanan naman yung gobyerno. Again, sasabihin nyo na naman, digong na naman papunta niyan. Opo. Kung ikaw po ay gobyerno na takot sa'yo, yung mga mapagsamantala, ibig sabihin, dito po, wala na pong takot ang mga magsamantala dito. Ano nga ngayon eh, di ba? Parang ang dating nga, open na open po ang Pilipinas po ay open na open sa pagnanakaw. Alam po ng mga negosyante yan. Sabi pa nga ni Marcoleta, 120% pantinas. Tayo lang po. Lahat po ng bansa, tumaas po ang presyo. Pero wala pa pong 50%. Meron nga yung Indonesia, 9% lang tinaas eh. Ipinapakita lang po dyan sa totoo lang po kung gaano po halos walang gobyerno. Wala nagkokontrol ng presyo. Sige, bahala kayo dyan. Yung mga negosyante po, nakikita po nila kung paano po magnakaw yung mga tao sa gobyerno. Kami pa ba? Sabi ng mga negosyante, kami pa ba pipigilan nyo sa pagsasamantala rin? Kung kayo nga namumblema po tayo sa yung aftermath nitong gera, tumataas. Pero bakit hindi po natin makontrol? Yun po yung point ko Bakit hindi po natin kontrolin mismo yung presyo? Kung ano-ano po mga pinagsabi natin, normal lang. Kung ikukumpara po natin sa ibang bansa, hindi po tayo normal. Ano po ba pagkakaiba natin sa ibang bansa? Meron pa ba tayong dagdag na gera dito? Yung gera ba na dinadanas na ibang bansa, hindi natin, iba pa yung gerang dinadanas natin? Isang gera lang naman po yung pinag-uusapan natin eh. Ibig nyo sabihin, mga kapatid, itong 97%, official po to mula po to sa Asian Diesel Price Tracker. Kulang pa nga yan. Sabi nga ni Marcoleta, 120% ang tinaas natin. Sa tingin nyo po ba? So, ano po ibig sabihin nito? Sinamantala po ng mga oil companies
yung pagtaas ng presyo ng bilihin para taasan nila masyado yung presyo ng bilihin. Sinamantala nila. Ngayon, bakit po pwedeng magsamantala dito? Anong bakit po pwede? Nabalitaan ng lahat ng tao pwedeng mag-deliver ng mali-malitang pera. Wala pong pakialam yung namumuno. In fact, ano po ang sinasabi na namumuno? Normal lang. Don't panic. Normal lang ang lahat. Wala pa tayo sa krisis. Wala pa sa krisis. Nagwawala po si Loren Legarda kanina. Akalain ninyo, yung pangunahing tao sa gobyerno na pangunahing concern ito, hindi dumalo nung umaga, si Garin, binaliwala yung ginagawa nilang ng Senado, gumagawa sila ng paraan paano lulutasin. Gustong makita ng Senado kung totoo bang may ginagawa yung gobyerno para makaagapay yung mga mamamayang Pilipino dito sa krisis. Nagwawala po si Loren Legarda kasi panay mga motherhood statement. Ang naririnig po natin, thank you very much kay Amara Timberline na nagpakape ng 300 yen. Ang naririnig po natin dito po sa tao sa gobyerno, gumagawa ng paraan, minomonitor natin, binabantayan natin, naghahanap na tayo ng solusyon. Di po yan karapat-dapat. At dahil po dyan, tayo po ang may pinakamalaking itinaas na presyo. Mula po sa pinakagitna, pangalawa na tayo sa pinakamataas ngayon na presyo ng diesel. Singapore, mayaman po Singapore. Dati nang mataas yung diesel nila. 52 pa lang yung diesel natin. Yung Singapore, 110 na. Grabe po magpayaman yung mga negosyante doon. Overpriced. Ganun talaga dahil ano sila mataas po ang way of living doon . Ngayon, 129 na tayo. Sila 142. Pero ang tinaas lang po ng Singapore, 29%. Tayo po, 97%. Halos madoble. Mas updated si Marcoleta. 120%. Tapos ang naririnig natin sa gobyerno natin, magtipid tayo. Si Garin mismo na hindi dumalo ng umaga, napilitan siyang humabol . Dahil galit na galit yung mga senador . Ayaw pang intindihin. Wala pang pakialam sa Senado. Congratulations mga senador . Okay yan. Kahit papano, yan po ang sinasabi namin. Tigilan nyo muna yung kagagawa ng batas. May emergency na tayo. Batas pa kayo ng batas. Sangkatutak na po yung batas natin . Tama yung ginawa ng Senado. Sinalang nila. Kayo, DOE, ano ginagawa nyo? Ikaw, DSWD, ano ginagawa mo? Ikaw, Agriculture, ano ginagawa mo? Para matauhan naman itong mga to. Na dapat kayo may ginagawa. Pero yung pinaka-concern po, sa pagtaas ng presyo ng langis, halos ayaw pang umattend. Siguro may nakapagsabi, Ma'am, galit na po si Loren Legarda rito. Senate President at yung Senate President po natin at saka yung kanyang deputy, yung kanyang pro tempore, Dehin Bokiki. Okay, ano po ang epekto nito? No, basahin muna natin ng konti yung mga nilalaman ng ayan, sabi ni Garin, 25 days na lang ang supply ng LPG. Pag hindi tayo nakabili ng LPG, wala na, babalik tayo sa kahoy tsaka sa uling. State of the Nation na po. EO
number 110. Idineklara ni Pangulong Marcos ang State of National Emergency sa ilalim ng Executive Order number 110. Ito po ay pag-amin sa banta sa energy security. Umamin na po sila na may crisis na tayo. Recent hostilities, yan po ang sinasabi. Closure of Hormuz. Okay. Bakit po tayo naapektuhan? Kasi po tayo ay importer ng petroleum. Ano man na mangyari doon, epekto sa atin. Kaya lang po, lahat din naman itong mga bansang binanggit natin, nag-i-import din. Pwere Indonesia. Lahat po sila nag-i-import din. Bakit po sobrang laki? Yung ating pagtaas, 97%. Yan yung question. O ngayon, ano po ang layunin nito? Bakit po declare ng emergency? Una, para matiyak na sapat ang supply ng enerhiya. Maganda layunin ha. Mamaya tignan natin kung paano nila sasagawa yan. Ikalawa, thank you very much kay Delia Pineda. May crisis na, impeachment pa rin inuuna ng HOR. Mamaya po, tatalakayin po natin yan. Ikalawa, matulungan ang mga sektor na apektado tulad ng transportasyon at industriya. Okay. So, bagong yugto po ito ng krisis. Ngayon, sinerch po natin ano yung mga posibleng gawin ng ating gobyerno. So, sa madaling salita, ito po ay pagkakataon na ng gobyerno. Kasi kung merong emergency dineklara, state of emergency, pwede po sila mag-price freeze. O, di ba? Titignan po nila, kailangan ba talaga magtaas ng presyo yan? Kokontrolin nila. Pwede po sila mag-release ng mga pera ngayon. Ngayon po, kailangan yung sinasabi ni Luistro na bumabaha ang AIX, AMAIPS at kung ano-ano pang mga ayuda. Ngayon nyo po pababain. While Bobo M is the president, Philippines is course. Breaking all record po tayo. Pati po pagtaas ng presyo ng langis, pinakamataas po tayo sa pagtaas ng presyo ng langis dito po sa buong Asia. Okay. Number 3. Financial assistance. Pwede pong magbigay ng mga financial assistance o magpa-loan ng walang interest ang gobyerno. So sa madaling salita po, yung mga pondo po, hindi na po dadaan muna yan pag-release ng mga pondo kasi emergency. Naalala nyo nung kay Tatay Digong, suspended na po muna yung mga usual na ginagawa para mag-release ng pera. Ngayon po, pwede po kayo mag-release ng pera provided na hindi po yan mapupunta sa bulsa ng mga magnanakaw. So ano po ibig sabihin? Dahil nag-declare si BBM, pwede po nilang yung pong mga langis, yung may-ari po, yung mga oil companies po, pwede pong scrutinize talaga ng gobyerno yan. Mapapababa po talaga nila yung presyo. Kasi makikita nila, bakit kayo tumaas yung ibang bansa hindi naman tumataas. So pwede nilang gawin sa mga oil companies, mahigpitan, sila makialam sa pagpepresyo. Kasi yung yung oil deregulation po, ipinapaubaya po ng gobyerno sa mga oil companies yung pagpepresyo. Market forces. Hindi naman po, mga wais po yung mga oil companies natin. Hindi po sila nagpapababaan ng presyo. May cartel po sila, nag-uusap-usap yung mga yan. O sige, huwag tayong kunwari, iba-iba presyo natin, pero ang range lang ng presyo natin, dapat ganito lang. Okay, sa madaling salita, pwedeng makialam yung gobyerno ngayon sa pagpepresyo ng mga oil companies kasi national emergency tayo. So wala na pong katwiran si BBM at ang kanyang tagapagsalita na si Anticler. Wala na kayong ikakatwiran na wala kayong hand ngayon. Ngayon lahat po, dahil national emergency, lahat ng power nasa gobyerno. Pag wala pa rin pong nangyari dyan, hindi pa rin tayo nakabili ng mga langis, hindi pa rin natin
Hindi pa rin natin napababa yung presyo ng langis o na-maintain. Patuloy pa rin yung pagtaas. Talagang palpak talaga tong gobyerno na to. At saka po pag national emergency, dapat lahat ng tutok ng gobyerno. Sabi nga rito, activation of uplift. Ano po yung uplift? Government has launched unified package for livelihood, industry, food, and transport. Whole of government approach response framework to design support sectors most affected by rising fuel. So all of government approach po tayo. Whole of government approach. Lahat po ng gobyerno. Tutulong po. Lahat. Wala pong sekretary na tatamad-tamad dapat. Dapat kayo lahat tumulong para po bantayan yung mga magnanakaw na oil companies. O hindi pala magnanakaw ang tawag sa kanila, mapagsamantala na nagtaas ng mga presyo. Bantayan yung mga palengke kung may magtataas ng presyo na sobra-sobra. Hindi yung nakaw lang na nakaw. Pero eto po lahat po ng gobyerno yan, kinakailangan magtulong-tulong. Maliban sa House of Representatives. Lahat po dapat nakatutok dito. Paano po mapapayapa yung mga tao? Paano po matutulungan? Sabi nga sa Senado kanina, baka hindi na po kayanin. Yung dati pong mga middle class daw, nasa lower class na. Ayon kay Loren Legarda. Hindi na sila middle class, lower class na. Mas mataas na lang ng konti sa mga mahihirap. Marami pong pamilya, baka hindi na po kayanin yung pagtaas pa sobra ng presyo. Marami pong mga driver umaaray na ngayon dahil hindi nyo tinaas yung pamasahe. Inflation po ang kasunod niyan. Kaya po lahat po tayo, lahat po ng gobyerno, dahil nagdeklara ng emergency situation ang Pangulo, EO, Executive Order, lahat po ng gobyerno dapat tumulong. Maliban sa House of Representatives. Dahil yung House of Representatives ay pinapayagan pa rin ng Pangulo na gampanan ng pinakamahalagang papel nila, ang i-impeach si BP Sara. Mr. President, exempted po ba yung HOR sa whole of government approach? Lahat ng gobyerno, lahat ng tao sa gobyerno dapat, lahat po ng tao sa gobyerno dapat tumutugon kung paano po mapapaunlad yung, kung paano po maiangat sa kahirapan yung mga Pilipino maliban sa House of Representatives. Napaka-spoiled naman ng mga yan. Sila tuloy pa rin